Praise the Lord, dakilang Diyos sa mga banal. Purihin ka, Lord, sa iyong kabutihan sa amin. Salamat, Lord, nawa na nakakarating po sa iyo, Lord, ang aming mga handog ngayong umaga, aming mga memory verses, aming mga patutuo, aming mga lahat na pasalamat, nagabilingan, dakilang Diyos, nawa nakakaabot din sa iyo, Panginoon. Nawa malugod ka, Panginoon. Ikaw po mangulo sa aming gawain sa araw na ito, dakilang Diyos. At aming binalik ang tradisyonal, ang condition singing, Lord, kahit kami ay nasa aming mga daanan. At amin ay darama, Lord, ang ganito talagang ang tunay na gawain, Panginoon. Na hindi po, Panginoon, kompleto, Lord, kung wala po ang ministering of the word. Kaya nakikita namin yung mga sophisticated mga gawain sa internet na konsepto, dahil na to God, hindi yan sa iyo, Panginoon, alam namin. Salaman po yan. Hindi po yan pagpupuri sa iyo, kundi salaman po yan, Panginoon. Kaya maraming salamat na hindi mo kami binigyan ng kanya pong kaisipan at nasa, Panginoon, na kakanta kami para kami mapuri, kundi aawit kami upang ikaw po ay taas at i-magnify, Lord, sa iyong kadakaligan, kabutihan at kadakilaan sa amin. Purihin kadakilaan, Diyos, manguna ka po. Ikaw manguna sa tagapagsalita, ikaw maglagay ng mga insight at input sa kanyang masasabi, Lord, at ipasa mo na ron sa mga taingang nakikinig, Lord, bukas ang mga tainga Panginoon Espiritual. Purihin ka, Lord, sa pangalan ni Kristo Jesus, nasabot na lang. Amen. Praise the Lord. Let us open our Bibles. Talagang totoo, marami mga tao sa mundo na napaka-religyoso, no? Religyoso. Pero hanggang doon lang yun, hindi po sila spiritual. Malaking bagay po yung magkaiba po yung isang religyoso at saka spiritual na tao, mga kapatid. Daming religyoso pero wala silang malay. Anong panahon na tayo nabubuhay? Wala silang malay, mga kapatid. Kaya ating binabalik ang kabutihan sa Panginoon. Pasasalamat na bukas ang ating mga spiritual na mga mata na nakita natin mga bagay nito. Hindi naman tayo marami, hindi naman tayo sikat. Pero ang atin pong pakay po ay paghandaan ang kanyang padating, kanyang mga sinabi, ang kanyang mga pangako, mga kapatid. Kaya medyo kung tayo po ay obserban po tayo sa panahon, lalo na po sa timepiece natin, timepiece ng Panginoon. Ang Israel po ay makita natin medyo kumambyo na po ang Amerika, mga kapatid. Kumambyo na po sila. Dati sila po ay handed support kay Netanyahu na ceasefire. Magkaroon lang poses lang, little poses para sa humanitarian mga aid, mga kapatid. Pero medyo na sila ngayon, medyo dahil sa daming patay daw ay medyo kailangan mag-ceasefire, mga kapatid. At nakikita ko naman na hindi yan susundin ng Israel yan kasi Biden pa. Malaki utang na loob ng Israel dahil nagpaluwal po ng $100 million yata para sa Israel ngayon. Kaya ibig sabihin na nila yan na kukuhanin nila sa utang na loob. Pero sabi naman ng Secret 12, sabi, liwanag yun no? The governors of Judah is like a herd upon a wood of fire or a torch within a ship or a blazing pot, no? Among the fire, within the fire. So, hindi talaga yan at kung maayos daw, matigil na yung gera sa Gaza, ay gusto ng state siya ang magiging parang pasamantala, temporary caretaker. Hindi papayag ang Israel yan. Nakuha naman nila yan. Kanila yan 2005.
unilateral na decision po nila ibigay ang Gaza. Ano na, may mga bahay na lahat, may kompleto na mga kumpanya lahat na doon sa Gaza. Pero binitawan niya. Bakit? For peace. Para lang magkaroon ng kapayapaan ng Gaza. Ang buong Middle East, 2005, Ariel Sharon. Makita mo sa dokumento ng nasabi ko na ito noon, palagi, ulit-ulit tayo. At may mga dokumentary doon na ang mga tao ay iyakan sila, halos ayaw umalis. Yung mga Hudyo, mga Diyos sa kanilang mga bahay. Dahil nga 38 years na sila. From 1967, 2005. Kailan na yun? 38 years, mga kapatid. Iwanan lang na bigla, mga kapatid. Masakit yun. Mga properties nila doon. Para lang sa kadahilanan ng kapayapaan, mga kapatid. 2005 yun. Anong ginawa ng Panginoon kay Ariel Sharon? Magiting na sundalo bago naging Prime Minister. O kumatos for how many years? Naging kumatos, mga kapatid. Why? Dahil gustong pinatupal nga Oslo Accords, kasunduan sa Oslo, Norway. Yun na ngayon, ibigay sa mga Palestino, mga kapatid. Patay na, ilang taon nang patay si Ariel Sharon. Magaling na tao yun, pero dahil siya po ay sumalungat sa kalooban ng Panginoong Diyos, while nasa posisyon siya, ay wala na. Naimbalido po siya, mga kapatid. Si Yitzhak Rabin, magaling na sundalo rin, mga kapatid, bago naging Prime Minister. Yun din ang kanyang panukala ay salungat po sa kagustuhan ng Panginoong Diyos. Anong nangyari kay Yitzhak Rabin? Nasa Senate, pinatay. Tapos nung na-interview pa ang assassin, sabi, why do you kill Yitzhak Rabin? Because the angel told me to kill him. Pero mo, the angel told me to kill him. Di talagang mahirap na salungatin. May mangyari dyan sa mga governors of Judah ngayon kung kanila pong lalabanan ang kalooban ng Panginoong Diyos na ayon po sa banal na kasulatan, delikado sila dyan, mga kapatid. Kaya sa tingin ko, yung inassess ko ang mga bagay-bagay, according to the Word of God, according to Secret 12, hindi na tawag dito sa Tagalog, hindi na magkakaroon ng tuloy-tuloy na yan, mga kapatid, para magalit ang buong mundo. Kung magalit ang buong mundo, wala. Maging aktibo ang kanyang mga enemies. How many enemies? 22 enemy nations. Muslim. Tapos, magagalit pa yung iba, mga kapatid, gustong sumusaw, magagalit pa yung doon, magagalit pa yung Pilipinas marahil, dahil matigas ang ulo ng Israel, ganoon ang pinakatendensiya doon, magagalit yung walang kinalaman doon. Bakit sasabihin nila, sabihin na BBM, kasi apektado yung ang ekonomiya ng mundo yun, mga kapatid. So, ang mangyari, yun ay yung seeds, mga kapatid. Ngayon, wala pang seeds wala pa. Ano pa lang yan, introduction pa lang yan. Marami ng patay po, introduction na. Walang choice kasi yung Israel. Walang choice sila na mamatay yung maraming civilian casualties. Bakit? Kasi doon sa ilalim ng hospital yung tunnel, yung kanilang mga nagkukutaan, yung kanilang pinaka-stronghold doon, mga pisina, kailang mga radio equipment doon ang desisyon ng Israel tirahin niya natin yan. Kasi pag tinira mo yan, maraming ang patay. Kaya lang, meron doon dalawa o isang pinuno na Hamas na mamatay din. Malaking kawalan nila yun pag namatay yung kanilang mga designer sa giyera, mga kapatid. So, gano'n na mangyari dyan. So far ay 130 tunnels na raw ang nasira ng Israel. Pero hindi pa yan kasi umabot na tayo ng sabi sa news ay 500 kilometers ng tunnel
yung parang spider web doon sa ilalim ng Gaza, mga kapatid. Lahat ng pera na ng buong mundo, doon inilatag nila, mga kapatid. Kaya tuloy, wala silang sariling electrification, wala silang sariling tubig, wala silang sariling yung isang debatable yun ang gas. Meron sila nagsinungaling na sila. Meron silang langis doon na sarili, mga kapatid, na kaimbak. So, ganoon ang pangyayari para makita natin at matutupad talaga. Kahit ayaw ng tao, matutupad talaga ang salita ng Panginoong Diyos. O sa ating pong series po ay sa series po ay malayo na tayo. Marahil ay ito na yung last series natin. Buksan natin ating mga Bible. Dito tayo sa Book of Deuteronomy. Ito ay mag-umpisa sa 27 ng Deuteronomy chapter 2. Let me pass through thy land, I will go along by the highway, sabi ng Israel. I will neither turn unto the right hand nor to the left. Thou shalt sell me meat for money, that I may eat, and give me water for money, that I may drink. Only I will pass through on my feet. As the children of Esau, kapatid ni Israel po yan, si Esau, which dwell in Seir, Mount Seir, and the Moabites which dwell in Ar, lugar po yung Ar, did unto me until I pass over Jordan into the land which the Lord our God giveth us. But Sihon king of Heshbon would not let us pass by him. For the Lord thy God hardened his spirit and made his heart obstinate, that he might deliver him into thy hand. And appeared this day. And the Lord said unto me, Behold, I have begun to give Sihon and his land before thee. Begin to possess, that thou mayest inherit his land. Then Sihon came out against us, he and all his people, to fight at Jahaz. And the Lord thy God, or the Lord our God, Yahweh Elohim, delivered him before us, and we smote him and his sons and all his people. Smote him, all his sons and all his people. Smote, pinatay lahat ng Israel yun. Walang pili, pati mga bata, mga kapatid. And we took all his cities, and at that time, and utterly destroyed the men and the women and the little ones of every city. We left none to remain. We left none to remain. That is the God of all creation. Nasabila ang Panginoong Diyos ay hindi impartial. He's not the God of love. Pinapapatay niya Pinapapatay niya. Wala silang malay na may dahilan ng Panginoong Diyos. Kahit mga bata patayin, mga kapatid. Kasi alam ng Diyos sa mga bata na yan, na hindi maglilingkod sa Kanya yan. Yan lang. Ganun lang kasimple, mga kapatid. Bakit pati bata pinapatay? Wala lang mali, wala kasalanan daw. Alam ng Diyos na hindi maglilingkod yan Walang walang nananalitay sa kanyang dugo o kanyang DNA na design ng Panginoong Diyos na siya'y
hahanapin na purihin, mga kapatid. Yan ang tugon natin sa mga anti-Israel, mga kapatid. Ngayon, only the cattle we took for a prey unto ourselves, and the spoil of the cities which we took from Aroer, the river Aroer yan, which is by the brink of the river of Arnon, and from the city that is by the river, even unto Gilead. There was not one city too strong for us. The Lord our God delivered all unto us. Only that the land of the children of Ammon thou camest not, nor unto any place of the river Jabbok, nor unto the cities in the mountains, nor unto whatsoever the Lord our God forbade us. God bless the reading of His Word. Amen. Makikita natin na may mga pangalan dito na nung hawak ng mga Amorites yan, tulad ng Gilead, hindi pa Gilead yun. Hindi pa Gilead. Naging Gilead yun kasi si Gilead po ay lahi po ni God yan. God. One of the tribes of Israel, mga kapatid. So dito sa pagsulat na, mga kapatid, ay medyo presente ng pagsulat dahil may pangalan. Marahil hindi nila alam yung pangalan ng lugar na yon. Tandaan yung Gilead. Si Gilead. Sikat na tao yun si Gilead dahil ano rin yan siya, yung maghiting na sundalo yan. Si Gilead. Anak niya ni God. Sa tribu ni God yan. Gad. Yun. So, ang pinangalan dito kay si Sihon, king ng Heshbon. Mayroon pang isa yun, pero kasama na yun. Si Og, hari ng Basan. Amorites lang yan. Ating nakita na yan, mga kapatid. Pinakita ko na ang mapa. Pinakita ko ng mapa, mga kapatid. Ayan eh. Baho. Sino tapo ng baho? Yung lugar na yan, mga kapatid, bigyan kong diin yung lugar na yan kasi medyo sign kasi yan eh. Medyo sign yan, sabi ng Panginoon, in the eyes of God, Palestine kasi ang ginamit noong British Mandate, Palestine. Pero maroon talaga lugar ng Palestina sa panahon ng mga Palestines. Or Palestine na tinawag nila doon, mga kapatid yan. Yung lugar na yon, ayaw nang tawagin na Israel doon dahil nawala ang mga Hudyo. Nawala ang Israel. Bakit nawala, mga kapatid? Dahil hindi sila sumunod sa kalooban ng Panginoong Diyos. At may hula po sila. Mayroon pong sinabi ng Panginoong Diyos. Sa natin sa Deuteronomy 29, siguro ito, tama. Yung, if they will continue to disobey God, they will be punished by worldwide dispersion. Kaya nagkaroon ng Jewish diaspora. Verse 63 ng Deuteronomy chapter 28. And it shall come to pass that as the Lord rejoiced over you, the Lord Yahuwah, o Yahweh ang tawag ng iba, pero I'm more inclined to use Yahuwah, mga kapatid, kasi Yahweh. Ano rin yung 6-letter word yun eh. While Yahuwah is 7-letter word. The Lord rejoiced over you to do you good and to multiply you, so the Yahuwah will rejoice over you to destroy you. So nabago na. Why? Because of the disobedience. To destroy you and to bring you to naught. And ye shall be plucked
from up the land whither thou goest to possess it. Look, ito, hindi pa sila nakarating, mga kapatid, nito ha. Hindi pa sila nakarating sa Kanaan. They were about to cross the Jordan, pero si Moses, mga kapatid, or how many years silang paikot-ikot, mga kapatid, sa wilderness, because of the 12 or the 10 spies na negative ang report, ito na yung sabi ng Panginoon, di pala nakarating doon, and Yahweh shall scatter thee among all people from one end of the earth even unto the other. Magkalat talaga sila, mga kapatid, Hindi ba nakarating, magkalat na. And there thou shalt serve other gods. Yun, alam ng Panginoong Diyos, maglilingkod sila sa Diyos-Diyosan, which neither thou nor thy fathers have known, even wood. Specific yan, particular yan, wood and stone. Gods of wood and stone. Ibig sabihin, patay na Diyos talaga yan, mga kapatid. And among these nations shalt thou find no ease, neither shall the sole of thy foot have rest. But the Lord shall give thee there a trembling heart, and failing of eyes and sorrow of mind. Doon sa lugar na sila po'y magkalat, mga kapatid, mapunta. And thy life shall hang in doubt before thee. So, nasa balag ng alanganin. And thou shalt fear day and night. Mahirap yun. Fear day, hindi mo alam. Fear day and night. Hindi mo alam, bakit ka natatakot? And shall have none assurance of thy life. Walang kasiguruhan. Saan sila makarating? Walang kasiguruhan. In the morning, thou shalt say, would God it were even. Sana nung sa paggabi daw, sana ay gabi. Pag-araw, sana gumabi na. And at even, kung gabi na, thou shalt say, would God it were morning. Bakit kaya? For the fear of thine heart, wherewith thou shalt fear, and for the sight of thine eyes, which thou shalt see. And the Lord shall bring thee into Egypt again. And the Lord shall bring thee into Egypt again with ships. With ships. Hindi man nangyari yun. Metaphor po yan, mga kapatid. Hindi na po Egypt magpupunta nila. Mag-scatter nga sila eh. By the way, whereof I spake unto thee, thou shalt see it no more again. And there ye shall be sold unto your enemies for bondmen and bondwoman, and no man shall buy you. Why? Because there continue disobedience to the Lord, mga kapatid. Kaya ayaw sumunod sa Panginoong Diyos, ayaw sundin yung sabbatical year, ayaw sundin yung year of jubilee, ayaw sundin yung major feast sa Israel, mga kapatid, ayaw sundin yung Sabat. Ayun, sila, mga kapatid. Ayaw maghandog sa sunugin, ayaw magbigay ng tithes. Lahat yun, mga kapatid. Sama-sama na, mga kapatid. Ang pinakahigit dito ay ayaw magsamba sa totoong Diyos. Yun na yung talagang pinamabigat. Nahulog si Solomon doon. Nasulog si Solomon doon. Sa kanyang katandaan ay imbis ang Diyos ang kanyang hahanapin. Ang ginawa ni Solomon ay doon siya naghahandog sa mga Diyos ng kanyang asawa na hindi mga Hudyo, hindi mga Israelita, mga kapatid. Yung nagalit ang Panginoong Diyos sa kanya. But he was the wisest man, He was, sa Bible, he was the wisest man, si Solomon. Pero mahirap yung head knowledge lang, mga kapatid. Wala naman kasi revelasyon si Solomon eh. Ang kanyang kaisipan, mga kapatid, ay very sharp. Napakatalino. Napakatalino. Marong cute, mga kapatid. Marong talaga ang karunungan. Marong wisdom. But head knowledge lang sa kanya. Sabi nga Solomon, walang kapuluhan itong narating ko lahat.
All thing is vain, all thing is vanity. Walang, nakita niya ang grandeur, nakita niya ang kanyang ginawang palasyo na ginawa niya for 13 years. Nakita niya ang Solomon's Temple, na ginawa niya 7 years. Naisip niya, wala ito kabuluhan lahat. Kung walang kabuluhan lahat, mga kapatid. Why? Kasi hindi niya alam ang kaligtasan eh. Ang aral ng kaligtasan, ang pangako ng kaligtasan, hindi alam ni Solomon. Kaya yun, nahulog siya sa pagsamba sa Diyos-Diyusan. Ayun. Nagkalat sila sa buong mundo, mga kapatid. Na iba po, sabi, malamang kung nasaan sila. Pero hindi po nawala yung kalamang tribo. Saan makikita ang tribo? Dito sa Biblia, kompleto po sila. Revelation 7, kompleto po sila, mga kapatid. Kaya mabulaan nung sabi, the lost tribe of Israel. Dito sa Pilipinas sila ba't nawala sila? Andun sila sa China andun sa South America sila nandun. Paano nawala sila? Hindi sila nawala, nagkalat lang sila, mga kapatid. Dahil sa pagsalangsang sa kalooban ng Panginoong Diyos. Yan. Yung tawag doon sa history po ay Jewish diaspora or Jews in dispersion. With that in mind, kaya anong nangyari, mga kapatid, doon sa Israel na tinawag na Sion? Ilan na silang naiwan, mga peasants doon ng mga Hudyo. Ilan sila. Outnumbered po sila, mga kapatid. Kahit dumating ang panahon ng 18th century, mga kapatid, outnumbered po sila. Yung sa inisip po, kaya kukunti lang, mas marami Arabo. Constant, mga kapatid, makita natin sa istorya, basahin yung istorya nila, nandyan sa internet lahat dyan, ay inaharas sila ng mga Arabo talaga. Inaharas sila ng mga Muslim, mga Arabo, pinapatay sila, mga kapatid, sa lugar na yun. At para lang sila magkakaroon ng karapatan doon sa lugar na yun, na tinawag nilang Palestine nila, ay binibili nila. Alam nilang Diyos na kailangan nila ng pera, pinagpapala naman sila ng Panginoong Diyos. Pinagpapala kung saan sila. Ay, yung mga Hudyo sa Amerika, yan ang humahawak diyan, nagkukontrol yung Wall Street. Yung economic hub ng Amerika, sila nagkukontrol dyan, mga kapatid. Sila ang nagsusupply ng pera, ng armas, mga kapatid, sa mga Hudyo noong unang panahon sa Zionism. Kaya nakakabili sila mga kalupain doon sa Jerusalem. Dumating ang panahon, mga kapatid, na pinagbawalan silang bumili. Yung tinawag nilang white paper. Binawalan na sila ng bumili doon. Binawalan na sila bumalik. Binawalan na sila bumalik doon sa Israel. May panahon doon, mga kapatid. Makita mo sa Second World War, maraming nga bumalik, mga kapatid, sa Second World War. Tinitira sila ng sa isang kulang-kulang 1,000 sa sasakyan ng Pandagat, tinitira sila. Patay sila lahat. Huli na kasi. Huli na ang kanilang pag-react dapat, sa January 16 pa lamang, nung sila ay pinababalik, nung sila ay binibingwit ng Zionist movement, dapat umuwi na sila. Ayaw nila. Kaya countries na pinadala, Hitler na. At totoo nga yan, binasa ko yan, yung sinabi ni Netanyahu, mga kapatid, yung Grand Mufti ng Jerusalem, ang sabi ng Grand Mufti na nag-usap sila si Hitler, nag-usap sila na ano bang kailangan ba yung Hudyo ay ano gagawin? Sabi ni Hitler, ang totoo, ito pala talaga ang totoo, I will expel the Jews from Germany. Expel. Pag-expel lang, pauwiin mo sila. Tawag dito, yung expulsion lang. Huwag na hawakan sila, pauwi sila lahat doon. Ang sabi ng Grand Mufti, si Hussein yata yung pangalan noon, pag pinakawalan mo sila dyan, papalik dito yan. Problema namin. Nasabi ng Grand Mufti na Muslim, ano gagawin? Sabi ni Hitler, tanong siya, ano gagawin ko? Sunugin mo. Yun ay yun, yung Holocaust, mga kapatid. Kaya galit na galit si Netanyahu ngayon sa Muslim. Kaya walang ceasefire. Walang ceasefire. Praise the Lord.
Walang ceasefire. No? Yun naman talaga mga kapatid. Kahit alam ko anong scholar kung maroon dyan, ha? Anong paraan to have peace in the Middle East? Kung may magtanong sa akin, kung mayroon magtanong sa akin, kahit scholar pa, anong paraan pag magkakaroon ng peace sa Middle East? So, gira lang. Finish product na yung Bible eh. Finish product ng Bible eh. To gear out ng Bible, gira lang talaga. Wala na iba. Gira lang, girahin mong Israel para magkaroon ng peace. Dahil alam natin na ang Israel will be triumphant. Kahit anong gira, triumphant ang Israel, mga kapatid. No, kaya gira lang talaga. Sige, ito yan, gira lang yan. Ezekiel 38, gira lang yan. Girahin nyo para magkaroon ng peace. Yun lang. Hindi naman niwala. Tayo ay Bible believer tayo. It comes from the Word of God. Ang answer natin ay from the Word of God. So, yun ang Israel, mga kapatid, ay kunti lamang Hudiyo doon na natitira. Mayroon. Kahit nga ngayon, mga kapatid, in the eyes of God, desolate place pa rin yun ng Israel. The city of Zion, the city of David, mga kapatid. Desolate pa yun. Wasteland pa rin siya. Natalakay ko ito nakaraan. Dahil, until yung Israel, mga kapatid, yung Israel, tutukoy ko ano yung Israel na tutukoy ko? Yung sinabi ng Diyos kay Abraham. Yung pangako ng Diyos kay Abraham. Inulit niya doon kay Isaac, inulit niya kay Jacob. Tapos nung sila'y papasok ng mga kapatid, sinabi nila kay Joshua. Si Joshua po ang leader. Upang makabalik doon sa promised land, sinabi uli. Ganun ang lawak, mga kapatid. Tingnan natin, punta natin si Joshua para sigurado tayo. Next na Deuteronomy is Joshua na eh. Sa chapter 1 ng Joshua maliwanag ko. Verse 1, chapter 1, verse 1. Now after the death of Moshe, the servant of the Lord, it came to pass that the Yahuwah, the Lord, spake unto Joshua the son of Nun, Moses' minister, saying, Moses, my servant, is dead. Sabi ng Diyos kay Joshua. Now, therefore, arise, go over this Jordan, no? Matapos na makipagtawaran si Moses sa ating Panginoong Diyos, Lord, papuntahin mo naman ako sa sinabi mo. Pangako mo sa akin na I will lead these people to the promised land. Mamaya basahin natin ang tawaran. Nakipagtawaran si Moses, mga kapatid. Nagalit ang Panginoong Diyos sa kanya. Alam kasi ng Diyos na mahal siya ng Diyos. Kaya lang, umabuso si Moses. Yumabang. Yumabang siya, kaya, hanggang dito ka lang. Umakar ka doon sa kwan. Mamaya babasahin natin. Ang ganda doon, nakipagtawaran si Moses. Gusto yung nakarating, sabi ng Panginoon, I will lead these people to the promised land. Bakit nandito lang ako, dito ako kukuhanin? Kasi ganito ginawa mo. Ganito ginawa mo. Napakasimple lang ginawa ni Moses, mga kapatid. Pero ayaw ng Diyos yun. Na angkinin niya ang luwalhati, yung glory, imbis sa Diyos, ay inangkin niya sa harap ng Israel. Inangkin niya at ni Aaron. Kaya tuloy silang dalawa, mga kapatid. Hindi siya nakatawid sa Jordan, mga kapatid. So ito na, Joshua na. Moses, my servant, is dead. Now, therefore, arise, go over this Jordan, thou and all these people, unto the land which I do give to them, even to the children of Israel. Every place that the sole of your foot shall tread upon, that have I given unto you, as I said unto Moses, from the wilderness of this Lebanon. Pero mo, Lebanon yan. The whole of Lebanon yan, mga kapatid. Hindi part of Lebanon yan. From the wilderness, yung wilderness, mga kapatid, at yung tukoy doon yung sa Negev, yung south, na sinakop ng Egypto noong araw, yung malapit sa Red Sea.
Yung malapit sa Red Sea, yung tinawiran nila. Ang tinutukoy na wilderness yan. Wilderness, o yung Sinai Peninsula. Sinai wilderness yan. Parang, even wilderness and this Lebanon, sa norte yan. Sa norte, Lebanon. Ayun, umpisa na yan. Sabi ni Netanyahu, after Hamas, next is Lebanon, Hezbollah. Ito na nga, maghintay tayo. Ano na tayo, given na yan mga kapatid. Malapit na talaga, malapit na. Di natin magdalawang isip tayo, malapit na talaga. Even unto the great river. Anong river yon? The river Euphrates. Natutuyo na rin ang river Euphrates. Nasabi ng Panginoon sa Revelation 16. Hindi sila maniwala. Pero ilang taon na ay ating stanyo na the river Euphrates will be dried out, mga kapatid. Ito na nga. Ang laki ng river Euphrates na wala ng tubig. So, river Euphrates. All the land of the Hittites unto the great sea. Yung great sea po, mga kapatid, ay Mediterranean ngayon yan. Yung modern name, Mediterranean Sea. Toward the going down of the sun shall be your coast. Yun. Going down of the sun. There shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life. As I was with Moses, go, I will be with thee, I will not fail thee nor forsake thee. Sabi ng Panginoon, I will not fail thee nor forsake thee. I will be with you, sabi ng Panginoon. E sinabi po, Lebanon, yung isa pa ay from the going down of the sun. Ito, malalaman natin mamaya. Kasi hindi lahat nakarating, nakalagay dito ang lahat mga kapatid. Malalaman natin. Yung panahon na sila ay tatawid na. Ito sinabi ko bago tayo pumunta doon. Kasi natalo na nila yung mga Amorites doon. Natalo na. Ito yung ginawa ni Moses. Mga kapatid, dito sa Deuteronomy chapter 3, Baralyo. Ito. Chapter 3, mga kapatid. Verse 21. And I commanded Joshua at that time, saying, thine eyes have seen all that the Lord your God hath done unto these two kings. So shall the Lord do unto all the kingdoms whither thou possessed, or thou passest. Ye shall not fear them, for the Lord your God, He shall fight for you. Gumamit nga ang Panginoong Diyos dyan eh. Anong ginamit niya? Hornet eh. Ay, yung killer bee. Biro mo? Hindi ba milagro yan? Hindi ba milagro yan? Gumagamit ng killer bee. Para lang, yun ang advance party para magsilabas at wala nang lakas yung mga taong kalaban. Yun. And I besought the Lord at that time, saying, O Lord God, thou hast begun to show the servant thy greatness. Pinuri niya ang Diyos. And the mighty hand. For what God is there in heaven or in earth that can do according to thy works and according to thy might? I pray thee, let me go over and see the good land that is beyond Jordan. Ito na yun, that is beyond Jordan, the goodly mountain and Lebanon. Klaro yan, mga kapatid, Kasi alam ni Moses yun, kasama yan sa promise ng Panginoong Diyos. Ang Lebanon. Ibig sabihin, sa ibang mga talata, mamaya, mabasa natin na sinabi ng Panginoon, dito ka lang Moses,
dito ka lang. Ha? Hindi naman nalagay sa lahat ng istorya dito. So sabi kasi pinuri niya ang Panginoong Diyos. Pero sabi niya, I pray thee, niniklood ako, Panginoon. Patawarin mo ako, Panginoong Diyos, di ba pangako mo? Ay, paraphrase ko na lang. Di ba, Panginoon, pangako mo na makakarating ako doon sa lupa ng pangako? Na sinabi mo, yung beyond Jordan, at yung goodly mountain, sinabi niya, ang Lebanon. Ang Lebanon. 26. But the Lord, Yahweh, was wroth with me for your sakes. Yung sangkala ni Moses yung mga tao, nagalit ang Panginoon dahil sa inyo, sabi niya. Bakit? Nagkamado kasi mga tao. Pero alibay lang ni Moses yan. Alibay. No? Parang nakiusap lang, nangusap lang, pag-usap si Moses na parang tao ang Diyos. And would not hear me. Ayaw makinig ang Diyos sa kanya. And the Lord said unto me, let it suffice thee. Speak no more unto me on this matter. Tama na sa'yo. Huwag mo na ulit-ulitin yan. Tama na yung topic na yan. Hindi ka na makakarating doon. Sabi niya, nagalit ka ang Panginoong Diyos eh. Hindi ka pag nagalit ang Panginoon, mabubura siya. Get thee up into the top of Pisgah. Summit yan ng Mount Nebo. Na nasa Moab yan. And lift up thine eyes westward, and northward, and southward, and eastward, and behold, eat with thine eyes, for thou shalt not go over this Jordan. But charge Joshua, and encourage him, and strengthen him, for he shall go over before this people, and he shall cause them to inherit the land which thou shalt see. So we abode in the valley over against Beth-peor. Ano na ito mga kapatid? 48 year na ito mga kapatid. Malapit na mga kapatid. Ito. Para pag sinabi siya rito, sa 21 ng chapter 4, Deuteronomy 21, chapter 4. Furthermore, the Lord was angry with me for your sakes, and swear that I should not go over Jordan, and that I should not go into that good land which the Lord thy God giveth thee for an inheritance. But I must die in this land. I must not go over Jordan, but ye shall go over and possess that good land. Yun ang sabi ni Moses sa mga taong Israel. Pinasabi niya, hindi ako makarating. Iba na, si Joshua na ang susuguin ng Panginoong Diyos. Yun ang dahilan. Bakit kaya? Anong dahilan? Bakit? Dito tayo sa Deuteronomy chapter 32. Chapter 32, Deuteronomy, verse 48 na tayo. And the Lord spake unto Moses that same day, saying, Get thee up into this mountain. Get thee up into this mountain, Abarim, unto Mount Nebo. Ay mga bulok-bulukin yun mga kapatid doon sa Moab, which is in the land of Moab, that is over against Jericho. So straight talaga si Jericho. Yung tawiran nila, Jericho talaga eh. Kaya ano yun? Sa Moabites, land of Moabites, sa lahi ni Lot yun. Binigay ng Panginoong Diyos yun eh. Para kay Lot. Pero ba tayo? That is over against Jericho, and behold, the land of Canaan. And behold, the land of Canaan. Doon ka sa Pisgah, summit yun. Pisgah means summit na Mount Nebo, kitang-kita mo ang view ng buong Kanaan. Ng buong Israel, ng buong Kanaan, ng buong Palestina. Ano bang gagawin natin pangalan? Maging ang Arabia, makikita mo doon. Maging ang Jordan, makikita mo doon, mga kapatid. That is over against Jericho. And behold, the land of Canaan, tingnan mo lang, which I give
unto the children of Israel for a possession. Klaro yun, ha? Kaya walang kinalaman, walang karapatan yung mga nagugulo dyan ngayon. Yung mga Palestino, wala dyan. Kanaan, binigay talaga ng Panginoong Diyos yan. Kanila talaga yan. And die in the month whether thou goest up. Ayun, pinaakyat siya para doon siya mamatay. After Aaron, siya na, mga kapatid. And be gathered unto thy people. As Aaron thy brother died in Mount Hor, and was gathered unto his people. Ibang bundok na may Hor, mga kapatid. Bago mag-Moab. Because it has, ang dahilan mga kapatid, hindi siya makakarating, makatawin doon. 51, because you trespassed against me. You trespassed against me. Sabi ng Panginoong Diyos, among the children of Israel, at the waters of Meribah Kadesh. Meribah Kadesh, mga kapatid. In the wilderness of sin. Yung isang Meribah, kasi Meribah means stripe yun eh, stripe. Ay, sin yun, wilderness of sin is I. Ito, C-I-N. Because ye sanctified me not in the midst of the children of Israel. Hindi mo ako niliwalhati sa mga mata, sabi, o sa gitna ng Israel, mga anak ng Israel. Paano? Yet thou shalt see the land before thee. Subalit, makita mo ang lupain, pero hindi ka makakarating doon. But thou shalt not go thither into the land. Yan ang kay Moses. Yan ang kanyang parusa. Hindi makakarating doon in person, which I give the children of Israel. Yun. Ano bang kasalanan ni Moses? Anong kasalanan? Para makita niyo sa Biblia, anong kasalanan niya? Sabi, you did not sanctify me in the midst of Israel. Actually, dalawa sila, mga kapatid. Pero siya ang inutusan ng Panginoon. Punta tayo sa Exodus muna. Unang utos ng Panginoon. Yung mga tao, mga kapatid, ay reklamo. Nakarating sila sa Rephidim. Mga kapatid, wala kong Rephidim, ay Saudi Arabia yun. Ay, inimbitahan ni Elijah. Yung pinuntahan ni Moses, yung mga Medianita. Hindi po yun sa traditional Sinai Peninsula. Hindi po yun. Hindi na umats yun, mga kapatid, sa Biblia. Sa biblical account. Dito sa Exodus 17, makita natin anong himala ginawa ng Diyos through Moses. Nakarating sila sa Rephidim. Dito, mga kapatid, tandaan nyo magkaiba ito yung sin. Verse 1, 17:1. And all the congregation of the children of Israel journeyed from the wilderness of sin, S-I-N, after their journeys according to the commandment of the Lord, and pitched in Rephidim, and there was no water for the people to drink. Walang katubig-tubig. Wherefore the people did chide with Moses, nagalit kay Moses, nagipag-away, gustong batuhin na si Moses, and said, give us water that we may drink. And Moses said unto them, 2 to 3 million ang mga Israelita sa panahon na ito, on the way back to the promised land from Egypt. Ang dami. Masaya, ang dami. When they crossed the Red Sea, mga kapatid, ang saya nila. Sabi, posible yan na naka-cross sa Red Sea, ang lawak-lawak na Red Sea. Doon naman sila sa Sea of Aqaba, yung branch ng Red Sea, doon sila ay makitid yun, mga kapatid. Yung tulad ng Gulf of Suez, isang rin yun, isang branch yun ng Red Sea, yung Suez, yung Suez Canal. Alam yun sa elementary pa yan Suez Canal. Alam natin yun. Ano ba yung Suez Canal? Tawiran yun. Doon sa Mediterranean Sea, Great Sea, patawid doon, shortcut. Punta doon sa Red Sea, mga kapatid. Punta doon sa Indian Sea, mga kapatid. Yun. And Moses said unto them, why chide ye
with me. Wherefore do you tempt the Lord? And the people thirsted here for water, and the people murmured against Moses, and said, Wherefore is this thou hast brought us up of Egypt, to kill us and our children, and our cattle with thirst? Yan ang reklamo nila. Reklamator tayo yung mga taong sa limbutan, mga kapatid. Ma? Yan ang makikita mo, mga kapatid, na special feature ng mga anak ng Diyos at mga anak sa libutan. Reklamador yung mga taong sa libutan. Bakit reklamador? Walang malay sa mga bagay spiritual yun, mga kapatid. Maiksi ang mga isip. Maiksi ang mga isip. Hindi malawak mag-isip, mga kapatid sila. Diyos na yan nagdala sa kanila, sabihin mo, para kami patayin dito. O sabi nga, kinuha sila ni Moses ng Diyos sa Egypto para dalhin doon sa lupa ng pangako, tapos sabihin niya para patayin. Hindi mo, kalukuhan talaga yung mga tao na yan. Makitid ang mga mag-isip, makitid ang mag-isip, mga kapatid. Ang anak ng Diyos ay malawak mag-isip yun, laging may solusyon yun, mga kapatid. Isang problema lang ay milyon ang solusyon. 4. And Moses cried unto the Lord, saying, What shall I do unto these people? They almost ready to stone me. Si Moses sabi niya, malapit akong batuhin, Panginoong Diyos, sa mga tao ito. And the Lord said unto Moses, Go on before the people, and take with thee the elders of Israel, and the rod, kanyang tungkod, wherewith thou smotest the river, yung Risiyon, take in thy hand, pati yung turn into blood, isa rin yun. Pati yung mga magician, mga kapatid, ay ang kanilang mga tungkod ay nagiging ahas, kinain ng tungkod ni Moses, na wala yung kanilang kailang gumaya, pero mas lamang pa rin ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Behold, I will stand before thee there upon the rock of Horeb. Ito Horeb. Sinai ito Horeb. Sinai yan. Sa Saudi Arabia na yan, mga kapatid. Hindi yung sa Sinai Peninsula. And thou shalt smite the rock. Thou shalt smite the rock. Ano ba yung smite? Hampasin mo ang bato. Klaro po yun, Ang Panginoon, mga kapatid, kapag nagutos, klaro yun. Klaro yun. Hindi confusion yun, mga kapatid. Walang confusion doon. Sabi ng Panginoon, smite the rock. Klaro po yun. Itatanong mo ba, ano bang smite, Lord? Nabaklaro ba smite? Kalabitin? Hindi naman. Hampasin mo ang bato. And there shall come water out of it, that the people may drink. And Moses did so in the sight of the elders of Israel. And he called the name of the place Massa and Meribah. Massa means temptation, Meribah means strife or contention. Yun na yun, mga kapatid. Because of the chiding of the children of Israel, and because they tempted the Lord, saying, Is the Lord among us or not? Ayun. Kaya nga sinalaki kagad ang Amalek. Branch na Isaw yun. Inira sila kagad dahil kareklamador nila. Reklamo dito, reklamo doon. Pero doon sa hindi naman tradisyonal ngayon na nakita ni Ron Wyatt, mga kapatid, na mayroon talagang rocks na Horeb doon, na split into two, at mayroong soil erosion doon, water erosion doon, na talagang nagiging ilog po yung daloy ng tubig, mga kapatid, sa Rephidim. Rephidim. Sa Rephidim, ito ay wilderness of sin, S-I-N. Ano ba yung isa, mga kapatid? Nakasala si Moses dito? Wala. Nalugod ang Panginoong Diyos dito. Nalugod. Ano ba yung kasalanan ni Moses? Ito na yun. Punta tayo sa Numbers 20. Same, nandumating po sila, mga kapatid. Pareho ang sa verse 1, 20 verse 1.
Then came the children of Israel, even the whole congregation, into the desert of Sin. The Sin. Sulu. Sulu. Zero. Yun, Sin. In the first month, and the people abode in Kadesh, and Miriam died there. Yung doon, namatay si Miriam. Dito, namatay na si Miriam. Mga kapatid. Ilang taon na silang paikot-ikot lang. And was buried there. And there was no water for the congregation. Ito na naman. And they gathered themselves together against Moses and against Aaron. And the people told with Moses and spake, saying, Would God that we had died when our brethren died before the Lord? Di mo lang, pinainom na sila sa Repidim. Dito naman, reklamo naman sila. Walang tubig. Papatayin kami. Yung mga taong, ayaw ko bakit ganon. Stupid ang mga tao, mga kapatid. Nakita nila ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos na hinati yung dagat na pula. Sa kapangyarihan ng Panginoong Diyos, tumawid sila ng tuyong-tuyong lupa, mga kapatid. Nakita nila ang mga chariot ni Paraon na nalunod doon sa gitna ng dagat na pula, mga kapatid. Ito pa rin reklamo. Most basic na reklamo. Nangiinis lang to. Nangiinis lang. Diba? Nangiinis lang. Ano yung mga taong to? Walang dulong? Nangiinis lang yan. O talagang sarap batukan. Binatukan nga ang Panginoon to eh. Saan ba tayo? 4. And why have you brought up this congregation of the Lord into the wilderness, that we and our cattle should die there? And wherefore have you made us to come up out of Egypt to bring us into this evil place? It is no place of seed, or of figs, or of vines, or of pomegranates, neither is there any water to drink. So walang mga tanim, deserto talaga, mga kapatid yun. Deserto yung napuntahan, yung wilderness of sin. Ang reklamo na sila doon. Pero patapos sila, pinainom sila ilang taon doon sa Repidim at kanilang pupuntahan. 6. And Moses and Aaron went from the presence of the assembly unto the door of the tabernacle, yung mobile tabernacle po yun, of the congregation, and they fell upon their faces, and the glory of the Lord appeared unto them. Saan pupunta si Moses kundi hingin ng tulong sa Panginoon? Kaya babatuhin sila. And the Lord spake unto Moses, saying, Take the rod, and gather thou the assembly together, thou and Aaron the father, para witness yung mga tao, mga kapatid. Ano bang witnessan ng mga tao doon? Para mataas, magnify, may exalt ang dakilang Diyos. Kaya gusto na pa ng Diyos, yung mga elders sa yung mga tao, tipunin mo para makita nila ang aking kangahangang gawa. Yan ang gusto ng Panginoong Diyos. Anong ginawa ni Moses? And Aaron the brother, and speak ye unto the rock. Tandaan nyo kanina, ang sabi, is mine. Kung dito, matalitaan ng maraming breeder to. And speak ye unto the rock before their eyes. Ano yung speak ye? Mangusap ka sa harap ng bato. Yung smite ay may ano talaga rin yun. May significance yun kasi pag hinampas mo yung bato, hindi naman kayo hampasin laking bato at mamahati Hindi, milagro din yun. Pero ito dito ay hindi na kailangan na hampasin ng bato. Anong gagawin? Mangusap ka lang sa bato. Kausapin mo ang bato. Sabi ng Panginoon Diyos, klaro yan. Speak ye unto the rock before their eyes, and it shall give forth his water. And thou shalt bring forth to them water out of the rock. So thou shalt give the congregation under this tree. And Moses took the rod from before the Lord, and he commanded him, as he commanded him. And Moses and Aaron gathered
the congregation together before the rock, and he said unto them, Hear now, ye rebels, sabi ni Moses, Hear now, ye rebels, must we fetch the water out of this rock? We know, hindi, nagkamali si Moses doon. Yung mahabang si Moses, parang akala mo sa kanyang galing. Must we? Gusto ba ninyo makita ninyo sa amin na nalalabas ang tubig dito? Gusto ba ninyong palabasin namin ang tubig? Ganun kasimple lang. Ano yun? Kayabangan. Hindi nalugod ang Diyos. Ibig sabihin, kinuha ang inangkin ang kaluwalhatian niya, sarili ni Aaron. No, bakit nasabi totoo kaya yun? And Moses lifted up his hand, and with his rod he smote the rock. No? Twice, dalawang beses pa, smote. No? Smite, smote, pastes yan ng smite. Hinampas yan dalawang beses ang bato. At lumabas naman ang tubig. And the water came out abundantly. And the congregation drank, and their beast also. Tapat ng Panginoon. Kahit nagkamali si Moses doon, hindi niya sinunod ang Panginoong Diyos. Sabi ko, usapin mo lang yung bato. Ay, hinampas na dalawang beses. Mayroong simbolo yan. Ang ating Panginoon, minsan lang nabayubay sa cross. Nagbigay ng kanyang buhay sa cross ng Kalbaryo, sa kaligtasan ng tao. Kaya hindi na pwedeng ang Panginoong Diyos po ay magpabayubay muli, mga kapatid. Minsan lang ang kaligtasan. 12. And the Lord spake unto Moses and Aaron, because he believed me not. See? Kayabangan pala ay unbelief din. Because he believed me not, to sanctify me in the eyes of the children of Israel. Therefore, hindi niyo ako pinagluwalhati sa mga Israel. Tungtuwa pa ng Panginoong Diyos. Para siyang imbis tungtuwa na makita ang kanyang kangahang gawa, ang ginawa ng Moses sila. Must we? Gusto niyo makita na palabasin namin Aaron ang tubig dito? Sabi ng Panginoon, because she believed in not to sanctify me in the eyes of the children of Israel, therefore, it cost Moses the promised land. Hindi siya makakarating doon, sabi ito. Israel, in the eyes of the children of Israel, therefore ye shall not bring this congregation into the land which I have given to them. Hindi ka makarating. You will not leave them across or beyond Jordan. Bakit? Because of unbelief. Pero yun lang ang parusa ni Moses. Not unbelief na siya po ay mapunta sa impyerno o sa lake of fire. Hindi po yun. This is the water of Meribah. Alam mo ng Meribah? Meribah rin ang tawag dito. Meribah. Strife. Because the children of Israel strove with the Lord, not Moses, but the Lord, and He was sanctified in them. And He was sanctified in them. So, mga kapatid, makikita mo, ang Panginoon ay metikuloso. Ang Panginoong Diyos ay kung meron siyang utos, ay to the letter dapat tayo. To the letter tayo na mag-obey. Ano naman? Matandaan, ano naman Panginoong Diyos yan maintindihan naman ako. Brad, di ba bawal magtinda ng alak Mahuti na sigarilyo para maintindihan ng Panginoong Diyos yan. Maintindihan ng Panginoong Diyos. Maintindihan ka yan. Pag bumagsak yung negosyo, bumagsak ka. Maintindihan ng Panginoong Diyos yan. Alam natin sa mundong ito, napakahirap na buhay talaga. Kahit pag-itinda. Sa amin ito, ilang taong kami nag-itinda. Magtanong, mayroon gin kayo? Wala sorry. Sigilyo kayo? Wala, sorry. Alis yun, sisigawan ka. Magsara na kayo. Magsara na kayo. Yun pa naman ang pangalan
pangakit ng mamimili yung alak at saka yung mga bisyo. Kung nga totoo, ay hindi kami na natin natukso na ay sabi, tama ba yung timbangan nyo? Tama ba yung opo, tama, subukan nyo, tama yung timbangan namin dahil bawas sa Panginoon ng mandaya sa timbangan. Hindi sabi na patawad naman, hindi sabi na wala na nga sa yan eh. Ang binigay ko sa'yo, wala na sa punan yan. Huwag nang ganon, sinungaling yun eh. Matitinda ka, wala sa puhunan. Niloko mo ang Panginoong Diyos. Ano naman taong magtitinda naman sa puhunan? Kahit yung mga sale sa mga sa mga big department stores, sabi na read out, clear, read on sale, ganon. Hindi pa lugi yan. Kung kunti, maroon pa sila niyan, kunti. Magkano patong nila yan? 20%? Ibigay mo yung 30-50%. May 50% pa sila. Yung tinawag na read and sale. Kaya mahirap na huwag tayong magloko sa Panginoong Diyos. Hindi nagluloko ang Panginoong Diyos. Magsabi tayong totoo. Meron pa kami kunti dyan. Huwag yung sabihin, wala nga kami wala na sa puhunan yan eh. Punta ka sa palengke. Mga tao, hindi naman Kristiyano yun eh. Pero man, hindi siguro Kristiyano doon. Kadalasan ka nun, mamakyaw. Ay, matagal kong namakyaw. 10 taon kong namakyaw na isla doon. Ganon ang maglingwahe ng mga tao doon. Hindi ka na makipagdebate. Sabihin, kung pinagtitinda ka, wala sa puhunan. Paano ka tutubo niyan? So, ibinigay ko lang yan sa totoo talaga. Kapag ikaw ay niloko ng Panginoon, naintindihan naman ng Panginoon yan eh. Alin? Naintindihan ng Panginoon na magtinda ka ng alak. Pero mo, naintindihan ng Panginoon, hindi ng alak. Hindi naman siguro para sa atin na kanya, pero mayroong mga sitwasyon na tayo, mga nangyayari sa ating buhay na makarelate tayo. Ilustrasyon lang yung akin, Huwag sabihin, conforme o yung masyado tayong relax, intindihan naman siguro ng Panginoon to. Hindi naman siguro. Huwag ganon, mga kapatid. Let us be true to God. Patay na lingkod. Gusto na makasama doon sa pagdagit. Huwag tayong ganon. Let us be true, mga kapatid. Dahil lulukuhin natin ang Panginoong Diyos. Ano sa ba? Wala pa. I have much time. So, makita natin, mga kapatid, balik tayo doon. On the way to the promised land. Patay na Moses. Si Josue na, mga kapatid. At yung ating nabasa kanina sa ano ba yun? Dito tayo sa ating text kanina. Teksto. Deuteronomy chapter 2. Verse 30. But Sihon, king of Heshbon, would not let us pass by, for the Lord thy God hardened his heart, his spirit, and made his heart obstinate, that he might deliver him into thine hand, as appeareth this day. And the Lord said unto me, Behold, I have begun to give Sihon and his land before thee. Dalawa ito si Og at si Sihon, both king of the Amorites. I have begun to give Sihon and his land before thee. Begin to possess, that thou mayest inherit his land. That you might inherit his land, mga kapatid.
Then Sion came against us, he and all his people, to fight us just. And the Lord our God delivered him before us, and we smote him and his sons and all his people. So in short, mga kapatid, pagdating natin sa Numbers 32, chapter 32, ay nakapag-isip si Ruben, lahi ni Ruben, lahi ni Gad, at lahi ni Manase, na dito na tayo. Nandiyan ba sila sa East Jordan, east of the River Jordan, hindi pa sila nakatawid. Tandaan nyo ang binigay ng Panginoon sa kanila, yung promised land, ay pagtawid sa Jordan through Jericho, mga kapatid. Tatawid lang sila doon. Ayaw padaanin na mga rights. Sabi ng Panginoon, ibigay ko sa inyo, si inherit their land. Kaninong lupa ba yun originally, mga kapatid? Kaninong lupa ba yun originally? Inangkin yun eh. Dito tayo sa kasulatan. Spencer tayo para makita nyo. Ito. Dali yung screen. Ito. Nakita nyo? Tabunan ba? Opo, malinaw po. Nakita niyo yung map? Medyo maliit po. Ayan, yan. Pwede naman i-zoom. Ito. Bakit mawasan na yan? Yan. Ganun kalaki. Basa na. Maliwanag ba dyan? Kita ang map? Opo. Ayun. Pwede i-zoom sa cellphone. The 12 tribes of Israel, mga kapatid. Ito na yung nanagumpay sila upang makatawid. Ito yung Moab. Ito yung Jericho. Ito Jericho. Ito. Patch na to sa Jordan. Ito yung Jordan River. Yan. So, nung sinabi ni Ruben, ni Gad at Manase na gagawa lang kami ng mga statues dito para sa aming mga anak at sa aming mga yupan, pero sasama rin kami pagtawid doon hanggang hahawak kami ng tabak hanggang ma-wash out itong mga kalaban. Binigay ito ng Diyos. Sabi, i-inherit nila ang land. Ano itong lugar na ito, Ruben, ito Moab, Gad, ito Manase. Ito, ano na yan, ito, Syria na ito. Ito yung Golan Heights ito, mga kapatid. Iba-iba yung ano iba-ibang map ang pagkalagay. Minsan itong Ramoth Gilead ay dito to sa Gad. Ito Ramoth Gilead. Pero yung Gilead dito sa Gad yun But anyway, sa ating panahon ngayon,
Ito yung Jordan, mga kapatid. The Kingdom of Jordan. Hashemite Kingdom of Jordan. Ang geopolitics, mga kapatid, ay nagpapatunay na itong lugar na ito ay Israel yan. Israel yan. Sabi ng mga salita ng Panginoong Diyos, as long as Israel shall be desolate, mga kapatid. Why desolate? Kasi hindi po ang nakatira dito po mga anak ni Israel. Sa ating nabasa Jeremiah, marunong wala bang pagmana dito mga lalaki sa Amon yun, no? Dito sa lugar na yan, mga kapatid, dito. Kaya ito yung Bashan Sorinal. Ito Gilgal, ito Jericho, ito Jordan, hanggang dito Jordan River, ito yung Sea of Galilee o Lake Tiberias, ito lugar, itong Dead Sea, mga kapatid. Dead Sea yan. Ito ay Saudi Arabia na yan dito, Saudi Arabia dito. Kaya nababago ang kanya pong ng makikita natin sa biblical story na kung kanino ba tagang lupa nito, mga kapatid. Una nakita, Amorites yan, nang tumawid sila, ay Amorites ang nagkamkam nito Amorites. Punta tayo sa Judges. The Book of Judges, chapter 11. Verse 1. Now Jephthah the Gileadite was a mighty man of valor, and he was the son of an harlot, and Gilead begat Jephthah. Anak na si Jephthah, si Gilead po ay mighty man of valor. And Gilead's wife bare him sons, and his wife's sons grew up, and they thrust out Jephthah and said unto him, Thou shalt not inherit in thy father's house. Pinalaya si Jephthah dahil anak nga sila ng illegitimate si Jephthah, mga kapatid. For thou art the son of a strange woman. And Jephthah fled from his brethren and dwelt in the land of Tob. And there were gathered vain men to Jephthah and went out with him. And it came to pass in process of time that the children of Ammon made war against Israel. The children of Ammon made war against the children of Israel. Sino ba yung si Ammon? The Ammonites. Anak ni Lot yan ang dalawang anak ni Lot ay si Moab, yung father of the Moabites, and Ben-Ami, the father of the Ammonites. The children of Ammon made war against Israel. The elders of Gilead went to fetch Jephthah out of the land of Tob. And they said unto Jephthah, Come and be our captain, that we may fight with the children of Ammon. And Jephthah said unto the elders of Gilead, Did not ye hate me, and expel me out of my father's house? And why are ye come unto me now, when ye are in distress? And the elders of Gilead said unto Jephthah, Therefore we turn again to thee now that thou mayest go with us and fight against the children of Ammon, and be our head over all the inhabitants of Gilead. And Jephthah said unto the elders of Gilead, If you bring me home again to fight against the children of Ammon, and the Lord deliver them before me, shall I be your head? And the elders of Jephthah said unto, and the elders of Gilead said unto Jephthah, The Lord be witness between us, if we do not so according to the words. Then Jephthah went with the elders of Gilead, and the people made him head and captain over them. And Jephthah uttered all these words before the Lord in Mizpeh.
And Jephthah sent messengers unto the king of the children of Ammon, saying, What hast thou to do with me? Representing the Gileadites or Israel. Ammon, what hast thou to do with me, that thou art come against me to fight in my land? And the king of the children of Ammon answered unto the messengers of Jephthah, Because Israel took away my land. Ito na, because pumunta sila upang girahin ang Israel, mga kapatid, ito, lugar na yan, upang makuha ang mga Ammonites ito, mga kapatid, dahil kinuha ng Israel nga. That they may come out, when they came up out of Egypt. Sus, ilang tagal na yun. And from Arnon even unto Jabok. Ito yung may Arnon dito sa ibang, hindi ko nakuha yung basta itong lugar na yun hanggang dito, Jabok, dito. Hindi pa kasama yan. Meron ibang talata riyan. From Arnon even unto Jabok and unto Jordan. Now therefore restore those lands again peaceably. Pero yun ang sabi ng Ammonites, bigay niyo, balik niyo sa amin. yung lupa na yan. Dahil talagang binigay ng Diyos sa lahi ni Lot. Ito mga kapatid, itong lugar na yan. Lahi ni Lot yan. Pero pinabayaan nila mga kapatid, natalo sila ng Amorites. Hindi naman Israel ang kalaban nila. Amorites ang nakatalo nila, dito. 14. And Jephthah sent messengers again unto the king of the children of Ammon, and said unto him, Thus saith Jephthah, Israel took not away the land of Moab, no, the land of the children of Ammon. Hindi naman talaga Hindi naman kinuha sa kanila Ang kalaban nila po ay mga Amorites, hindi Ammonites at Moabites. Pinabayaan na talo sila, mga kapatid. Nang pauwi na sila on the way to the promised land, Amorites na nakatira dyan. Pero supposedly, it was the children of Lot, mga kapatid. Moabites and Ammonites, binigay ng Panginoong Diyos yan. Kaya sabi ng Panginoon, wag mo silang don't meddle with them because I give them to them. Kasi meron pa ditong lugar dito, yung tulad ng Mount Seir, dito, itong parte rito, mga kapatid, dito lugar na to, hindi pinagalaw sila ng Panginoong Diyos yan kasi binigay niya kay Esau yan. Ayun, dito. Nakita niyo yung cursor ko? Opo. Sige. And said unto him, Thus saith Jephthah, Israel took not away the land of Moab, nor the land of the children of Ammon. But when Israel came up from Egypt, and walked through the wilderness unto the Red Sea, and came to Kadesh, itong Kadesh, baka dito yun, banda, dito, Kadesh. And they came to Kadesh, then Israel sent messengers unto the king of Edom, saying, Let me, I pray thee, pass through the land. But the king of Edom would not hearken thereto. And in like manner they sent unto the king of Moab. But he would not consent. And Israel abode in Kadesh. Then they went along to the wilderness and compassed the land of Edom. Kumiko silang na malayo, mga kapatid. Imbis diretso sila rito, itong lugar na to, ay di sila padaanin ng Edom, umiko sila rito ng malayo, mga kapatid. Dito na. Nakarating sa Moab. Andito yung Kadesh, banda. Dito yun. Ayaw sila padaanin, mga kapatid. 18, then they went along to the wilderness and compassed the land of Edom and the land of Moab, and came by the east side of the land of Moab, and pitched on the other side of Arnon, but came not within the border of Moab. But Arnon was the border of Moab.
And Israel sent messengers unto Sihon, king of the Amorites, the king of Heshbon. And Israel said unto him, Let us pass, we pray thee, through the land into thy place. But Sihon trusted not Israel to pass to his coast. But Sihon gathered all his people together and pitched in Jahaz and fought against Israel. And the Lord God of Israel delivered Sihon and all his people into the hand of Israel, and they smote them. So Israel possessed all the land of the Amorites. Amorites na, hindi na Ammonites. When they passed, mga kapatid, to the promised land, the inhabitants of that country, and they possessed all the coast of the Amorites from Arnon even unto Jabbok, and from the wilderness even unto Jordan. So now the Lord God of Israel hath dispossessed the Amorites from before his people, Israel. And shouldest thou possess it? Oh, tanong ni Jepta, bakit kayo lang ang maniningil? Sa inyo na. Hindi naman sa amin, hindi naman sa inyo kinuha namin yan, sa Amorites. Bakit ibigay sa inyo? Oh, ano sabi ni Jepta pa? Wilt not thou possess that with Chemos thy God? Give it dito possess. So, natuya-tuya na sila kay Chemos. No, Diyosan. So, whomsoever the Lord our God shall drive out from before us, them will we possess. And now art thou anything better than Balak the son of Zippor, king of Moab? Did he ever strive against Israel, or did he ever fight against them? While Israel dwelt in Heshbon, and her towns, and her Aroer, and her towns, and all the cities that be along by the coast of Arnon, 300 years. Why therefore did ye not recover them within the time? So 300 years pa nakalipas, mga kapatid. Sabi ni Jepta, bakit hindi yung kinuha? Nandoon, bakit pinabayaan yung 300 years ang lumipas? Wherefore I have not sinned against thee, but thou doest me wrong to war against me. The Lord, the judge, be judged this day between the children of Israel and the children of Ammon. Howbeit the king of the children of Ammon hearkened not unto the words of Jepta, which he has sent. Then the Spirit of the Lord came unto Jepta, and he passed over Gilead and Manasseh, and passed over Mizpeh of Gilead, and from Mizpeh of Gilead he passed over unto the children of Ammon. Yun. So, nanalo, mga kapatid. Meron pang offer bow si Jepta kung sinong lalabas. Lord, kapag galang ko sa gira, sinong lalabas sa kipintuan na ikakatayin ko, handog ko sa iyo. Ayun, lumabas yung kanyang kaisa-isang anak na babae. Huwag tayo doon, na hindi tayo ang topic natin. So, siningil sila ng Ammon, kuhanin. Ayaw binigay, hindi Amorites naman kalaban lang, hindi Ammonites. Dapat Amorites pa lang, kinuha na nila. So, itong lugar na ito, mga kapatid. Tingnan natin, ano sinabi ng geopolitics tungkol dito sa lugar na yan. Ito yung Transjordan, mga kapatid. Ano ba yung ibig sabihin ng Transjordan? Nakita nyo ang Wikipedia? Po. Ayan. Transjordan, Hebrew, Everhayardin, in an area of the land in the southern Levant. Yung Levant, yung Mediterranean land yan eh. Malayong sakupan yan. Kasama doon Syria, lahat yan dito, ilalim. Lying east of the Jordan River Valley, it is also alternatively called Gilead. Sabi ng mga kapatid, geopolitics na sabi, politika. Bakit geopolitics? Kasi dahil kay kay Winston Churchill, politics yan noong unang panahon. Ang ibig sabihin ng Transjordan po, beyond the Jordan, ito, tinan niyo sa Wikipedia nyo. In the Hebrew Bible, the term used to refer the future Transjordan. Transjordan is Hebrew
ever higher din, beyond the Jordan. Yung sa east naman yun, beyond the Jordan, east side naman yun, east. Ang kanan ay west, Mediterranean west po yun. It was used by people on the west side of the Jordan, including the biblical writers, to refer the other side of the Jordan River. Yan, may Romanized, sa Septuagint po, ayon, beyond the Jordan, o over the Jordan, towards the sunrise. Kaya na mag-review mga kapatid, paano napunta to during, mag-usa tayo konti sa Monday, sa British Mandate, maintindihan natin. So, ulit mga kapatid, itong lugar nito, ngayon ay Kingdom, Hashemite Kingdom of Jordan yan. Kasama ba yan sa Kanaan? O kasama ba yan sa Promised Land? Sila mismo may sabi. Anong sabi kanina? It is also alternatively called Gilead. Yun, tinawag Gilead. Pero noong British Mandate, basta tayo kunti para makita natin sino ang pinagmula ng pangalan na yun. Bakit mas malaki ang bahagi ng Jordan? Bakit walang gulo doon? Ito, politiko kasi politika yun ang nangyari. Yeah. Ito. Ayun, nakita nyo? Additional tayo ito. Ito yung highlighted. Nakita nyo, mga kapatid? Opo. To create the kingdom for Abdullah, King Abdullah Hussein to, yung patay na. Church's stroke of the pen severed Transjordan to 3/4 of Palestine from the original British mandate established in San Remo in 1920. Churchill and Abdullah subsequently agreed that Transjordan would be accepted into the mandatory area of an Arab country apart from Palestine, and that it would not form part of the Jewish national home to be established west of the Jordan River. Abdullah was then appointed Emir of the Transjordania region in April 1921. Britain administered the part west of the Jordan River as Palestine and the part of the east of the Jordan as Transjordan. So makita natin, to the League of Nations, nagkakaroon ng kapangyarihan yung British Mandate. Ang Britain po ang nagsasakop niyan, ang nag-supervise, mga kapatid. Kasi maroon ng yung kay Lord Arthur Balfour Declaration noong 1917, para doon kay Lord Walter Rothschild, kilala niyo maalala niyo mga binabagit na pangalan, Rothschild, mayamang-mayaman na banker yan, upang ma-please si Rothschild, mga kapatid. Yun, 1917, nakanabasa na natin yung Balfour Declaration, yan. So, man-made, mga kapatid, yung Transjordanian, geopolitics yan ang dahilan, kay Churchill po, kanyang kaagawan. But, sabi ng Panginoon, ano sabi ng Panginoon? Kay Moses, inherit the land of the Amorites. Inherit the land of the Amorites. I will give them to you. Bakit? Matataas yung ere. So, kanino ba yung Jordan? Okay lang, kaya takot mga kapatid dyan, mga kapatid. Takot yan.
I believe with all my heart na bago magtapos ang panahon, bago makita natin yung pinaka-cream, mga kapatid, of the cake, ika nga, mga kapatid, ay Israel will take its land back. Lahat yan. Ha? Dahil sa talata na nakita natin sa Biblia. Unang talata, ito yun. Sa Isaiah. Sa Isaiah 49 tayo, sabi po rito, o 16, Behold, I have graven thee upon the palms of my hand, sa Zion niya, the land of Zion. Thy walls are continually before me. Thy children shall make haste. Thy destroyers and they that made the waste shall go forth of thee. So, in the eyes of God, destroyers sila, mga kapatid, at ginagang wasteland. Pero improve na ngayon ang Israel. Improve ang Jordan. But in the eyes of God, wasteland pa rin siya. Why? Unless the inhabitants will be Israelites, mga kapatid, will be the tribes of Israel, wasteland sa tingin ng Panginoong Diyos yan. Wasteland yan. Therefore, ang sabi rito, the destroyer shall made haste, shall go forth of thee. Inulit-ulit ko ito kasi, mga kapatid, parang imposible. Imposible na ang Jordan maging refugee. Ito sinabi ng Panginoon dito eh. Kanino ako maniniwala? Sa tao o sa Panginoong Diyos? For thy waste and thy desolate places and the land of thy destruction shall even now be too narrow by reason of the inhabitants, and they that swallow thee up shall be far away. Refugees sila pagdating ng panahon. Refugees pagdating ng panahon, mga kapatid. Si Micah. Hindi magsinungaling si Micah, the prophet Micah. Tara ba yun si Micah? Ito. Dito text 13. Micah chapter 7:13. Notwithstanding, the land shall be desolate. Nirepeat ko lagi ito, mga kapatid. Parang imposible na sa mundo na mangyari yun. Temple Mount nga eh. Temple Mount parang imposible, no? Temple Mount eh. Ito pa kayong Jordan, magiging refugees, mga kapatid. Because of them that dwell therein, for the fruit of their doings. Notwithstanding, the land shall be desolate. Ibig sabihin, wasteland pa rin. Ito pa, 14. Feed thy people with thy rod, the flock of thine heritage, which dwell solitarily in the wood, in the midst of Carmel. No, sa Maine yan, sa Canaan, Maine, proper. Let them feed in Bashan and Gilead in time to it. Let them feed in Bashan and Gilead. Yung Israel doon, mga shepherds doon, mga kapatid, yung ibig sabihin, sa literal, pero hindi naman na ibig sabihin, they will occupy Bashan and Gilead. Klaro diyan, in the days of old. Anong hindi makukuha? Anong hindi refugee ang Jordan? Ang Kingdom of Jordan? Anong hindi? Sinabi ng Bible. Hindi lang klaro pagkasabi. Pero reading between the lines and the wisdom of God, ay makita natin na
Pati Jordan na malaki, mga kapatid, napakalaki. Tutusin, lumaki na eh. Dahil nilakihan ng pagbigay ng Britain eh. Paano pa tawag dito? Pambula-bula. Binubula-bula si King Abdullah ni Churchill. Yun. According to the days of thy coming out of the land of Egypt, will I show unto him marvelous things. The nations shall see, be confounded, and be confounded at all their might. Sabi ito, according to the days of thy coming out of the land of Egypt, ibig sabihin kinumpara. Nung sila'y papasok, galing sila sa Egypto, will I show unto them marvelous things. Kinuha nila sa Moriah yun, the same token, same sign, ganun din sa ating panahon, ay kanila pong kuhanin itong Jordan, mga kapatid, ng Israel. Chicken feed lang yan, mga kapatid. Tinapay lang yan sa Israel yan, Jordan. Hindi naman nanalo yan according to the Bible. The nations shall see and be confounded. The nations shall see and be confounded. Mamangha talaga sila. Mamangha sila kung makita nitong talata nito, yung prophecy nito. They will not believe, but I believe the word of God. It will come to pass soon. This is a major sign. This is a major event that will come to pass soon, mga kapatid. Mag-domino effect yan. Once the Temple Mount, mga kapatid, ay masira ng missile, takbuhan na yan sila. Takbuhan nila sila, palayo. May sabi na Isaiah, they will be far away. The destroyers shall be far away. And at all their midst, they shall lay their hand upon their mouth, their ears shall be deaf. They shall lick the dust like a serpent. Talagang, metaphor yan eh. They shall lick the dust. Ano bang gagawin ng serpente pag tumakbo? Lalo sa Sunday time, usok lang, ang bilis ng ahas tumakbo, mga kapatid. They shall move out of their holes like worms of the earth. Wala nga, lumapas wala talaga. Klaro ang description dito eh. They shall be afraid of the Lord our God, and they shall fear because of thee, who is a God like unto thee, that pardoneth iniquity and passeth by, sabi ito, and passeth by the transgression of the remnant of his heritage. He retaineth not his anger forever, because he delighteth in mercy. He will turn again, and he will have compassion upon us, and he will subdue our iniquities, and thou wilt cast all their sins into the depths of the sea. And thou wilt perform the truth to Jacob, and the mercy to Abraham, which thou hast sworn unto our fathers from the days of old. So mga kapatid, makita natin na they will take all the lands back, mga kapatid. Itong nakita picture kanina, Lebanon, yung matagpas ngayon, part of Syria pa eh. Yung Damascus eh, nasisira according to Jeremiah. Pero yung the whole Hashemite Kingdom of Jordan, refugee lahat yan. Gaza, refugee lahat yan. West Bank, refugee lahat yan. Dahil maniwala ako sa salita ng Panginoong Diyos. Wala nang magdudulot ng wasteland doon inside Israel. Ngayon, 60% sa East Jerusalem, Arabs. Umiiyak ang sayon yan. Umiiyak na katuparan, mga kapatid. Umiiyak na katuparan. Kahit may mga Palestino na pro-Israel, pero wala rin pa rin siya, takbo yan lahat, mga kapatid. Takbo yan lahat. Hindi pa yan nakikita natin. Naniwala ko, it will makikita natin sa ating panahon. Bakit ko sinabi? Wala kasi panahon na eh.
Yung aking katwiran ay wala na. At pagdating na si Kabag, sinama po rito sa Sikaraya. Punta sa Sikaraya 12. Para mag-wrap up tayo na tayo mahaba nating ano eh. So, 12, dito na tayo sa 8. In that day shall the Lord defend the inhabitants of Jerusalem, and he that is feeble among them, feeble, weakling, mga kapatid, yung madaling matumba, ang tawag doon, sa Tagalog, lampa. And at that day, ito na sa ating panahon yun, shall be as David. Pero mo si David, at thousands and thousands kinitil ni David. Hininga siya ni Saul para mamatay lang siya. Sabi, hindi na kailangan ng duri. Hindi na kailangan ng sa kasal. Ano sa Tagalog ng duri sa kasal? Sa Tagalog? Dote. Dote. Oh. Hindi na. Sabi, hindi na kailangan. Kasi wala ka na may babayad sa akin. Sabi pa kay David bayaran mo lang ako para kay Mikal. Bayaran mo lang ako ng 200 foreskins ng Palestino. Foreskin, ibig sabihin tuliin. Tuliin yung mga Palestino, 200. Ibigay mong duri sa akin. Purpose doon, mga kapatid, ni Haring Saulo ay mamatay si David. Ay hindi nangyari. Pinisentya niya ang pinuli niya mga 200 foreskin. Yung balat lang naman eh. Binigay niya kay Saul para maangkin si Mikal. Anak ni Saul. Pero mo? Si David yun nag-iisa lang marahil siya. Oo, mayroon siyang kasama, pero mo 200 na kalaban. As the angel of the Lord before him, and it shall come to pass in that day that I will seek to destroy all the nations that come against Jerusalem. Ito na yun. Klaro na ito, mga kapatid. I will seek all the nations that come against Jerusalem. Ito dito sa verse 3, sabi rito, sa last clause, sabi rito, do all the people of the earth be gathered together against it. The League of Nations is not of God. Then after the League of Nations, it was dissolved in 1946 at pinalitan ng United Nations, mga kapatid, kasama ng Pilipinas, mga kapatid. Itong tinutukoy dito. United Nations, magkasama-sama sila. Kaya sabi ko kanina, si Biden, ang Amerika ay naiba ng tono. Gusto niyang ipahinto ang gera, ceasefire. Hindi pwede, sinabi sa Sikaraya ito, hindi. Sabi dito sa verse 5, and the governors of Judah shall say in their heart, the inhabitants of Jerusalem shall be my strength in the Lord of hosts, their God. In that day will I make the governors of Judah like an hearth of fire among the wood, or a blazing pot among the fire of wood. Sabi, ibang translation, and like a torch of fire, parang sulo, ilagay mo sa dayami, sa pikis ng dayami, ang bilis na magliliyab yun. Kaya hindi kaya ni Biden yun, kahit binigyan niya $100 million, mga kapatid, pagpalubag ni Israel, hindi na susundin ng Israel yun, mga kapatid. Why? Ito ang atin pong clue sa Biblia. Ito po ang atin pong batayan sa Biblia. Bakit? And they shall devour all the people round about, on the right hand and on the left, and Jerusalem shall be inhabited again. Again. Ano inhabited again? Tunay na mga salita na ang titira. Wala nang Arabo, wala nang Palestino, mga kapatid. Kahit Arabo ka pa, hindi ka naman lahi ni Jacob. Lahi ka nga ni Abraham. Hindi naman nangako. Ang promised land ay para sa lahi ni Jacob yun ni Israel Hindi ka lahi ni Abraham Iba yung lahi ni Abraham. Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, yun. Doon kayo. Doon kayo. Dito sa lupa ng Panginoong Diyos para kay Israel. Lumayas kayo dyan. Yan ang naging sabihin. Pinapare-repress ko lang. Dinadramatize ko lang. Yun. Inhabited again in an own place, even in Jerusalem.
dito na tayo. So, ulit sa 9, and it shall come to pass in that day that I will seek to destroy all the nations that come against Jerusalem. I will seek to destroy. Sinong mananalo, mga kapatid, kung ang Diyos ang kalaban? Matakot pa tayo, kaya anong solusyon? Para sa peace, gira. Go, gira. Oh, bakit salungitan mo ang banal na kasulatan? Ha? Mangaral ako, pray for peace in Jerusalem. Let us pray for peace. Sa internet sabi, let us pray for peace in Jerusalem. Luko-luko mo. Di mo nalaman ang kasulatan. Gira yan, gira. Why pray for peace? Pray for war to have peace, mga kapatid. Isiningit dito. Dito ko, lately, nakita ko na ang panahon wala na. Ibig sabihin, masigip na ang panahon. Bakit? Kasi tingin ko dyan dito, itong 10, yung pagdating ng Misaya yan yung first advent yan. Hindi, first advent yan Paano yan? Yan ang emergence ng paglitaw yan dalawang propeta, tinan mo. And I will pour upon the house of David and upon the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and of supplications, and they shall look upon me whom they have pierced. Yun yung nangyari sa first advent, mga kapatid. Tinusok nila ang Panginoong Messiah. And they shall mourn for him as one mourneth for his only son, and shall be in bitterness for him as one that is bitterness for his firstborn. Ang makita natin, that day shall there be a great mourning in Jerusalem. Ang sabi ng Bible ay ang true repentance is sa 2 Corinthians 7 ay godly sorrow is true repentance, mga kapatid. Ito na yun. Kanino? Two prophets, mga kapatid, ministry. Mahanap na sila, Revelation 7. They will scatter the power of the holy people. Yun na yun, sabi ni Daniel 12. They will scatter the power of the holy people. Ibig sabihin, they will be baptized with the Holy Ghost, mga kapatid. The Holy Spirit pala, Ghost, Holy Spirit, through the ministry of the two prophets. Kaya easy na lang. Ito na yung panahon, mga kapatid, na di na tayo magpadubik-tumpik pa. As the morning of Hadad-rimon in the valley of Megiddo. Kay Hosea dyan, the death of Hosea, King Hosea, kaya mga kapatid. Isa lang verse yan. And the land shall mourn every family apart, the family of the house of David apart, and the wives apart, the family of the house of Nathan apart, and the wives apart. The family of the house of Levi apart, and their wives apart, the family of Shimon apart, and the wives apart. All the families that remain, every family apart, and the wives apart. So, kakibat pa kapatid, kasunod kagad yung mention ng propeta. Why? Once the Temple Mount is destroyed, they will do the ceremonial red heifer, mga kapatid. Why? Because they will build the third temple. Ganun lang ang ating chronology. Ganun lang kasimple ang chronology, mga kapatid. Na naayon po sa kasulatan at naayon po sa sirkumstansya ng panahon. Kaya siguro mataas na yung aking topic sa ito. Yung aking binigyan diin, mga kapatid. They will be far away. The kingdom, Hashemite kingdom of Jordan will be a refugee, mga kapatid. The kingdom will be a refugee. Kasi what the Bible says, mga kapatid. Yan ang sabi ng Biblia. At hindi dapat katakutan ang Muslim, ang Islam. Hindi katakutan, Isaiah 60. Ay matuto silang kumilala sa dakilang Diyos ng Israel. They will be found in the altar. Sabi nila, they will be in my altar. Upang maghandog sila sa altar. The camels of Sheba, lahat yan, mga blessings, magdadala. For the third temple building yan, mga kapatid.
So time is too short. Time is no more, mga kapatid. Time is no more. So, maintenance na lang talaga. And kailangan sharp tayo. Huwag tayo magpaloko, mga kapatid. Kahapon may tumawag sa akin, mga 9:20 ng umaga. Kung saan siya. Ang kanyang number ay 0888. Sabi niya, kailangan yung aking cellphone ay iparehistro or it will be deactivated, babae. Sabi ko, well noted yan. Sige, bahala kayo. Sabi ko, hindi ko pa rehistro yung aking cellphone. Kailan ba ma-deactivate yan? Siguro mamaya o ano. Hanggang ngayon, meron pa. Nakareceive pa ng scam. Aking cellphone. Nagtataka ako yung cellphone ko. Diba, anong pizza ngayon? Na-deactivate siya. Hindi siya makakapasok. Pero binuksan nila. Ngayon, ayaw ko anong dahilan. Bakit dahilan ma-deactivate? Kaya yung cellphone na deactivated. Cellphone ba nyo lahat? Maliban sa Gcash ha? Kasi nadaya tayo sa Gcash. Marami po kami cellphone na deactivate. Marami kayo. Opo. Yung Gcash, nadaya tayo sa Gcash na yan. So, hindi ko malaman yung aking simple na cellphone, hindi smartphone to. Smartphone, walang SIM card. Hindi nila ma-deactivate. Ang palatandaan ko, bakit? Dami scam na nag-aalok sa akin Scammer. So, hindi pa na-deactivate. Sabi niya, mamaya, deactivated na yan. Hindi naman na-deactivate. So, ang punto lang dyan, mag-ingat tayo sa mga tawag-tawag dyan, may saan tayo, mga kapatid, mga anak. Praise the Lord. So far ay ating tinapos yung siege. Topic natin ay siege. The siege of Jerusalem. Dakilang Diyos sa mga manahal, purihin ka, Panginoon. Salamat, Lord, sa biyaya sa amin. Salamat sa buhay. Salamat. Tawarin mo kami sa mga karamdaman, Panginoon. At alam namin, ikaw po si Yahuwah Rapha, Lord, ang amin. The great physician, Panginoon. Heal us, Lord, always, Lord. Tawarin mo kami sa mga kinakain, anumang bawal, Panginoon, sa aming katawan. Alam na, ang aming dalangin, Lord, bigyan mo kami ng malusog na katawan habang kami naghihintay sa iyo, dakilang Diyos. Napakahirap, Lord, maglingkod sa iyo na may karamdaman, Panginoon. Ilantod, Lord, di makalakad. Mahirap ka bumangon, mahirap tumayo, Panginoon. Kaya, dakilang Diyos, pagpalain mo, Lord, ang lahat ng kasapi sa iglesyang ito, Lord. Katagpuin mo, Lord, ang pangailangan ng bawat isa. Sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus, nalasang mo talangin. Amen.